Hello po muli mga kabayan. Kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong anak ng presidente, ang House Majority Leader po ng Kamara na House of Representatives. Ay talagang babantayan daw po nila mga tambay. Babantayan daw po nila ang ating pera. Lalong-lalo po dito po sa 2026 national budget mga tambay. Ito po ay babantayan daw po nila. Bantay sarado naman po, di ba? 3 taon na po nilang binabantayan ang pera natin kung paano po yata nakawin umano. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita. Ipinahayag ng presidential son na si House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na hindi ito papayag na ang maipapasang pambansang pondo para sa 2026 ay malayo sa bersyong isinumite ng administrasyon ng kanyang amang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa nito ang pahayag matapos formal na ma-turn over ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbabala ito ng reenacted budget kung hindi rin lang tugma sa mga prioridad ng kanyang administrasyon ang ipapasang 2026 national budget ng Kongreso. Sa Lunes na, August 18, nakatakdang umpisahan sa Kamara ang deliberasyon sa panukalang pondo ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaan para sa susunod na taon. I will not allow a budget on the floor to pass that is a mutation of the NEP or that is become too far off from the NEP. As Majority Leader, I won't allow it to happen. Well, hindi po ba yung pag-approach sa power ng Congress? Well, it's the prerogative of the House to pull from certain agencies that haven't been utilizing their funds. Nakita mo naman ang tawag dyan, utilization rate. Grabe, no? Grabe po. Grabe po sila pagdating po sa pera ng taong bayan. Yung 3 taon, pinagbabantayan na po nila. Nakita nyo po pagbabantay nila sa pera natin, mga kabayan, sa tax natin, sa buwis, at sa buwis po ng mga OFW, at yung mga inuutang pa nila, ay bantay sarado po ng 3 taon. Nasaan po ang mga pera na ubod na lalaki? Trillion po. Hindi bababa sa 7 trillion. 6 trillion mahigit po ang binopondo po nila taon-taon. Pero bantay sarado po nila at hindi po sila papayag na manakaw po na iba. Kailangan po makapagnakaw umano ay sila-sila lang. Ganun po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Ibang klase po, no? Ibang klase sila magbantay. Sa sobrang pagbabantay nila sa pera ng taong bayan, nakita nyo po, 3 taong korupsyon, pamumulitika, at isang damukal na issue po ng pulburon, coke, na meron pa sila. Nakakalungkot, ano? Yung pagbabantay, walang silbi yan eh. Walang silbi yan. Pagdating na po sa ground at hahawakan na po nila, paghahawakan na po nila ang mga proyekto, diyan na po nagdidelikado ang pera ng taong bayan. Di po ba ano yung sinasabi ni Mayor Magalong? Pagkahawak na at gagamitin na sa mga proyekto, ano po sabi ni Mayor Magalong? Ang pera ng taong bayan ay 30% na lang ang natitira sa mga proyekto, mga kababayan. At karamihan pa ay ghost project. Ganyan po sila katindi. Yung 70%, paghahati-hatian na raw po ng mga demonyo at ng mga magnanakaw umano sa ating bansa. Lalong-lalo yung mga politiko raw po. Politiko, contractors, karamihan po daw dyan ay mga demonyo. Ayon po kay JB Ejercito na senador. Ganyan po, kawawalang hiya po yung mga tao na yan daw. Ibang klase kayo. Tapos ngayon, pagmamalaki po ng isang House Speaker Majority Leader na anak ng Pangulo na si Sandro na hindi sila papayag. Mga bayan, babantayan ni Sandro ang gagawing pondo para dito sa 2026. Ano po kaya nangyari sa pondo natin ng 2023, 2024?
2025, mga kababayan. Ano po ginawa nila kawalang hiyaan dyan umano? At gaano kaya kalaki ang mga pinagnanakaw nila dyan umano? Itong mga demonyo na ito na tinatawag ni JB Ejercito, mga kababayan. Mga nagpakawalang hiya na po. At talagang ang grabe, no? Pumuputok ang pera ng taong bayan. 30% na lang sa mga proyekto. Grabe po sila. Pagdating po sa pera, nakita nyo po ang mga ngisi. Tuwan-tuwa sila pagka pera na po pinag-uusapan. Mga kababayan, dahil magkakamal na naman sila umano ng limpak na salapi na hindi naman po nila pinaghirapan. Yan po ang napakasakit. At ang ipagmamalaki lang sa atin, nila, babantayan nila, mga kababayan. Babantayan nila. Bakit po babantayan? Para wala nang makapagnakaw na iba. Sila-sila na lang umano. Kaya kailangan nilang bantayan umano ang pera ng taong bayan. Ganyan po. Never po natin nasaksihan yan. Na ganyan ang binigay sa ating pagpapatakbo. Hindi po ganyan serbisyong ibinigay sa atin ni dating Pangulong Duterte na 3 taon na sayang ang trilyon-trilyon pera para lang makurap na mga magnanakaw at mga demonyo umanong mga politiko sa ating bansa. Hindi po nagkaganyan na 6 na taon. Napakarami po natin nakita, mga build na natapos. Ngayon, ano po nakita natin? Ang nasaksihan po natin ng 3 taon sa panunungkulan nila, dumami po ang mga magnanakaw umano at mga demonyo na nagsabuatan po mga politiko umano sa mga ghost project at mga kumikita ng 30 to 70%, mga kababayan, ayon kay Mayor Magalong. Unbelievable. Yan po, mga kababayan, ang ipinagmamalaki po ng panganay na anak ng Pangulo, mga tambay, na si Sandro Marcos, ang House Majority Leader, mga kababayan. Napakagagaling po. Manang-mana po sa kanyang ama. Di umano, pagdating po sa pagsasalita. Pero sa gawa, kayo na po mapagsasabi kung anong klase po silang gumawa at kung anong klase po silang mga politiko. Magmula sa kanyang ama, magmula sa kanyang tiyuhin, sa pinsan, at sa tiyahin, at sa anak. Anong klase po silang mga politiko, mga kababayan, na paglilingkod. 3 taon pa lang, mga kababayan. Ganyan po ang nahita ng mga Pilipino. Ang pera ni Juan de la Cruz, tinatangay po ng bagyo, tubig. Pag minalas-malas pa, minumulto pa, nagiging ghost pa. Unbelievable. Maraming salamat po, mga tambay, sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At sa mga magsusubscribe pa po, thank you po, mga kababayan. At syempre po, mga kababayan, sa ating po mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyo. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Salona ng Sydney, Australia, at si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, si Gay at Siena, si Ma'am LB at Sarah Mani ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Ingat po, lalo po sa inyong mga paggawa. At yung dasal po, mga kababayan, muli po, sana po, sama po natin sa ating mga panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte na makauwi na po sa lalong mabilis sa ating bansa at mailayo po siya sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa muli po, mga tambay, ingat po tayo. Tayo rin po. Mag-ingat po, mga kababayan. Paalam. Thank you po. Bye-bye.